Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocam. And today our devotion talks about kailan mabuting maging isip bata. So our concept is all about general revelation. So ang general revelation ay ang kaalaman tungkol sa Diyos na iahayag sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kalikasan at konsensya. So pinapakita nito na ang Diyos ay mairal, makapangyarihan at makatarungan. Gayunman, hindi sapat ang general revelation para sa kaligtasan. Ang ebanghelyo ni Hesus Kristo lamang ang nagbibigay ng kaligtasan. Subalit sa pamamagitan ng general revelation, lahat ng tao ay ginagawang responsable na kilalanin ang Diyos. So, general revelation is first heart, inihayag ng konsensya ang moral na batas ng Diyos. Mind, inihayag ng katwiran ang batas ng lohikal ng Diyos. And lastly, creation, inihahayag ng sansinukob ang likas na batas ng Diyos. So our Bible readings for today is Psalm chapter 19 verse 1. Ang langit ay nagpapahayag ng kawalhatian ng Diyos, ang kalawakan ay nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. So, ngayon dito na tayo sa ating teaching, General Revelation. First, the whole creation reveals the glory of God. Bawat bahagi ng kalikasan, mga between mountains, sea, or animals or plants ay sumisigaw ng kadakilaan at karunungan ng Diyos. Hindi natin kailangan pumunta sa isang simbahan upang makita ang katibayan ng kanyang kadakilaan. Second, the whole creation is our sanctuary. So, ang buong mundo ay parang dambana kung saan natin pwedeng sambahin ng Diyos tuwing humihinga tayo ng sariwang hangin o namamangha sa kagandahan ng kalikasan. Tayo ay inaalalahan ng lumapit sa Kanya. And lastly is the whole creation evokes awe and wonder. So, ang nilikha ng Diyos ay dinasenyo upang pukawin ang ating pagkamangha, kaya ng isang bata nagagalak sa mga simpleng bagay. Sa pagkamangha, lumalalim ang ating pagsamba at pasasalamat sa Kanya. So, dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application is turn worship into a lifestyle. So, hindi lang tuwing linggo tayo dapat sumambas. Dapat sa bawat araw at bawat pagkakataon sa trabaho, pag-aaral o paglalakad sa kalikasan, pwede natin na ihandog ang ating puso sa Diyos. Second is view the whole creation as a place of worship. Tingnan natin ang mundo hindi bilang pag-aari natin, kundi bilang banal na lugar ng Diyos. Sa ganitong pananaw, mapapalalim ng ating respeto sa kalikasan at magiging mas maingat tayo sa paggamit ito. And lastly is be a child in God's world of wonder. So, maging gaya ng isang bata na laging nagtatanong, namamangha at nagpapasalamat. So, ang pagiging isip bata sa pananampalataya ay nagpapadali sa atin na makita ang kabutihan, kagandahan at kadakilaan ng Diyos sa mga simpleng bagay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does being a child help us see the world with the fresh eye. So, yung pagiging tulad ng bata ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw. So, nakikita kasi natin ang mundo hindi bilang ordinary, kundi bilang isang kamamanghang lugar na puno ng mga himala ng Diyos. So, ang mga bata ay puno ng pagkamangha, pagtitiwala at kagalakan. Kaya mas madali para sa kanila na makita ang kamay ng Diyos sa mga maliliit at malalaking bagay. Sa pagiging isip bata, napapaalala tayo na ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, kundi siya rin ang Ama na nagbibigay saya at buhay sa kanyang nilikha. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong nilikha na nagpapahayag ng iyong kadakilaan. Lord God, turuan mo po kaming maging gaya ng mga bata na laging namamangha sa iyong kabutihan. Lord God, gawin mo po kami mapagmasid, mapagpasalamat, at magpuri sa bawat araw. Naway ang aming puso ay palaging mapuno ng pagsamba habang kami ay namumuhay sa iyong mundong hiwaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen.